Okay, pagbati sa Jishans. So, ito naman yung ikalawang topic na tatalakayin ko para sa paghabol natin ng paksang tinatalakay. So, ang tatalakayin ko naman ngayon is uri ng sanaysay, reflektibong sanaysay. So, ito ay kagaya lamang din ng posisyong papel. Pero, ito naman ay patungkol sa reflektibong sanaysay. So, ano naman pag sinabing reflektibong sanaysay? So, ang reflektibong sanaysay or reflective essay sa Ingles ay isang uri ng sanaysay na opinionado at nagbibigay ng kalayaan sa may akda na isulat ang kanilang opinyon at mga punto tungkol sa isang issue na nanggagaling sa karanasang personal nilang nakita o natamasa. Ito ay hindi maihahan tulad sa isang talambuhay sapagkat iba ang puntot pakay nito. Habang ang talambuhay ay nagnanais na magbahagi ng impormasyon tungkol sa personal na buhay ng may akda. Ang reflektibong sanaysay naman ay naglalayo na suriin, ipaliwanag o katwiranin ang isang issue batay sa prinsipyong kanilang sinusunod. Ninanais ng isang reflektibong sanaysay na mabigyan ng importansya ang iniisip ng may akda sa pagkakabuo ng isang paksa. Sa karagdagan, ang may akda ay gumagamit ng unang panauhan na panghalip tulad ng ako, ko, akin sapagkat ito ay nagpapahiwatig ng personal na karanasan. Gayon din, kinakailangan sundin ang mga bahagi sa pagsulat ng sanaysay, ang introduksyon, katawan, at konklusyon. So, bago ko ipaliwanag yung bahagi ng reflektibong sanaysay, so, siguro naman, sa edad nyong yan, nakarating na kayo ng grade 12, ay paulit-ulit na kayo nakagawa ng isang reflective essay sa English, sa Pilipino, o sa kung saan mga asignatura. So, pag sinabi natin reflective essay or reflektibong sanaysay, ito po yung isang uri ng sanaysay na wala kaming pake bilang mambabasa kung tama ba or not yung pinaninindigan mo kasi it's all about you kung ano yung pinaninindigan mo. Kung sa tingin mo tama yung isang bagay. Halimbawa, pag-aaway ng mga senador. So, syempre, may kanya-kanya tayong may sarili-sarili tayong pinaniniwalaan dyan. For example, yung isa kampe kay Cheese Escudero, yung isa kampe kay Robin Padilla, yung isa kampe kay Pia Cayetano. So, kanya-kanya tayo. So, kapag nagawa tayo ng isang reflektibong sanaysay or reflective essay, wala kaming pake kung ano yung amin bilang mamabasa. Kasi isi-share mo yung point of view mo. Okay? So, at the end of pagsulat ng reflective essay, syempre, tungkulin mo na mailahad yung sarili mong opinion, maibahagi yung sarili mong opinion to the fact na maliliwanagan kami and makukumbinsi mo kami na paniwalain din yung sarili mong opinion. Pero, yun nga po, kagaya nga po ng sinabi ko, wala kaming pake, and ang lang dito is, maibahagi nyo yung sarili nyong opinion. Kasi may mga side na hindi alam yan ng ibang tao eh. Okay? So, yung tungkulin mo dito is, maibahagi mo yung side ng pinaninindigan mo na hindi pa alam ng tao, kaya maaaring hindi pa siya pinaninindigan ng lahat o pinaniniwalaan ng lahat. Okay, so kagaya ng sinabi kanina, mayroong tatlong bahagi ang pagsulat ng isang reflektibong sanaysay. Ito ay ang introduksyon, katawan, at konklusyon. So, mga katangian ng so, syempre, balik muna tayo dito. So, syempre, sa introduksyon, kagaya ng sa posisyong papel na binanggit kanina, tawag dito, ibabahagi mo yung paksa na papanigan mo. Okay? Papakilala mo siya, bakit siya yung papanigan mo, at ano ba yung mga kaganapan o pangyayari, bakit iyon yung papanigan mo. So, syempre, sa katawan, ibabahagi mo na lahat ng mga impormasyong alam mo, bakit dapat paniwalaan ka, ano ba yung mga hindi pa alam ng tao patungkol sa pinapanigan mo, and then conclusion, summary, kung bakit sa pangkabuuan ay yun ang papanigan mong punto.
Next, mga katangian ng isang reflektibong sanaysay. So, aalamin naman natin ngayon yung mga katangian na dapat meron ang isang reflektibong sanaysay. So, una, personal. Naglalayong magpakita ng personal na karanasan, opinion at refleksyon ng manunulat tungkol sa isang particular na paksa. So, sabi ko nga po sa inyo, wala tayong pakailan dito ngayon pagdating sa mambabasa. Ito ay pang inyo, personal. So, hindi na rin po ako nagsasabi ng pure facts. Pero syempre, pag maglalat kayo, kailangan mapapanindigan mo yan. So, maaaring batay yan sa sariling experience mo, kung bakit mo papanigan ng isang issue, personal na karanasan mo, personal na opinion mo, bilang isang manunulat. Pangalawa ay mapanuri. So, naglalayong magpakita ng malalim na pangunawa at kritisismo sa mga karanasan at opinion ng manunulat. So, naglalayon ito na mapalalim pa yung pangunawa at syempre makapagbigay ng isang opinion, paliwanag ng mga bagay-bagay ang isang manunulat sa mga tao. Okay? Next, may paksa. Syempre, naglalayong magpakita ng personal na koneksyon ng manunulat sa isang particular na paksa. So, syempre, kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo, hindi tayo lahat pare-parehas ng pinapanigang paksa. So, dito, ipapaliwanag mo kung bakit sa tingin mo yun yung tama, bakit sa tingin mo yun yung dapat, bakit yun yung pinapanigan mo, at bakit sa tingin mo dapat panigan din ang mga tao. Okay? Next, deskriptibo. May kakayahang magbigay ng detalyadong paglalarawan ng mga karanasan o naging paksa sa manunulat. Okay? Isipin mo, isa kang chismosa. Okay? Dapat yung paraan ng pagbabahagi mo ng impormasyon ay descriptive. Okay? So, yung dapat habang in-explain mo ay nai-imagine ng mga mambabasa mo yung mga sinasabi mo so that mas maunawaan nila yung sinasabi mo sa iyong reflektibong sanaysay. Next, emosyonal. Naglalayong magpakita ng personal na damdamin, reaksyon ng manunulat tungkol sa kanyang naging karanasan o paksa. For example, korupsyon yung ating pinag-uusapan. Kung ikaw ay galit, pwede mong ipakita na pwede mong tuwirang ipakita na galit ka sa mga korap. Okay? Kasi nga po, ito po ay personal. Kung galit ka, ipakita mo na galit ka. Kung masaya ka, ipakita mong masaya ka. Alam mo na masaya ka sa pamamagitan ng iyong reflektibong sanaysay. Kung ikaw ay malungkot, ipaalam mo na ikaw ay malungkot. Ipahatid mo na ikaw ay natutuwa. Okay? So, depende kung ano ang iyong emosyon. Ipakita mo kung ano mang nararamdaman mo. No judgment. Okay? So, yun lamang pagdating sa ating reflektibong sanaysay. So, kung mapapansin nyo po, sobrang ikli na lamang po naman nito kasi ito naman po ay ilang beses nyo nang naisagawa bilang isang mag-aaral. At alam kong bihasang-bihasa na po kayo pagdating sa paggamit ng paggawa ng isang reflektibong sanaysay. So, hindi ko na po dadagdagan yung nauna kong binigay na gawain kanina sapagkat baka naman po masyado na kayong mawalan ng oras para sa inyong mga sarili. So, ang aktibidad para rito ay gagawin na lamang natin sa oras ng klase natin sa Sabado kung sakali tayo po ay magkita-kita. Okay? So, papaalalahanan ko naman po dahil sabi ko nga po sa inyo, sanay na po kayong gumawa ng isang ganitong uri ng sanaysay, pero once na kayo po ay pinagawa ni Ma'am Rona, sana po ay magamit at ma-apply po ninyo yung itinuro pagdating sa gramatika kasi yun nga po, sanay na kayong gumawa, kaya lamang po ang nagiging mali pa rin po natin ay pagdating sa gramatika. Kailan tayo magtutuldok, kailan tayo magkukuwit, kailan natin gagamitin yung rin, raw, roon, at saka din, daw, doon, kailan tayo gagamit ng maikling nang, kailan tayo gagamit ng mahabang nang, kailan natin paano natin paikliin yung mga salita, paano natin pahabain yung mga salita, kailan tayo gagamit ng gitling at kung ano pa man. So, naituro naman na po yan ni Ma'am. So, nasa sa inyo na po yan kung paano natin paano nyo po yan mai-apply sa mga pinapagawa po. Kasi, bago naman po namin itinuro itong mga uri ng akademikong sulatin, ay ipinaliwanag na po namin kung ano ang akademikong sulatin. So, pagsulat ng akademikong sulatin, whether it's pure facts or
batay sa sariling opinion, mahalaga pa rin po yung tamang paggamit ng gramatika. So, yun lamang. Paalam at salamat, Grade 12 ICT 1 and Grade 12 ICT 3.